Pit. Ito naman tayo ngayon magtatanim, kasama natin si Maring Rolly at saka si Maring Ernesto. Sasamahan natin sila magtanim ng kamote. So medyo malapit na rin masira itong binhi dahil Malapit na maglabang tao. oo, ito malapit na mamunga dahil natagalan, dahil inaantay nila yung tamang panahon kasi nga humihinto-hinto yung ulan, kaya hindi na itanim kaagad. So pipilian na lang, pero napaka ano na yung mga ugat niya, ang hahaba na. So ito yung area na tataniman natin. Tama mo yun eh. So samahan nyo kami mga ka-farmers. Yan na naman ang itatanim natin ngayon, kamote. Dahil tapos na tayo sa gabi, luya at saka palay, kamote naman mga ka-farmers. So yung mga kapalit natin katutubo, alam nila yung panahon kung kailan sila magtatanim. So napakagaling nila. Samahan nyo na lang kami mga ka-farmers. Linilinisan na yung taniman ng kamote. So napaka-alikabok, halatang hindi talaga umuulan. So hindi nila maitanim-tanim dahil yun nga, inaantay nila yung ulan. Napaka ganda pag nalinisan na. Sana umulan na para medyo maka-recover kagad yung itatanim na kamote. So ayan na. Sipag lang yung puhunan nga naman para sa taniman ng kamote. Yan si Pidpid. Yan mga ka-farmers, magtanim na tayo. Ito yung first time na magtatanim ako ng kamote. So natutunan na naman natin kung paano magtanim ng kamote. Tara, samahan nyo kami. So ganito lang, simple lang yung paglalagay ng kamote para sa pamilya. Kung wala kang tanim, wala kang anihin pagdating ng araw. So sipag lang yung puhunan, talagang mabubuhay yung pamilya natin dito sa bundok. Man, malapit nang maglaman. Oh, lalaki ng ano, ng ugat. Aro. Tagalin mo yan pre, baka mabangga. Hindi naman. Tulong-tulong para mabilis yung trabaho. Matapos ka agad. Mag alas 12 na. So kailangan namin matapos to kasi baka masira itong mga binhi. O diba? Napakadali lang magtanim. Na kayo mga ka-farmers, magtanim tayo. Meron na tayong pambenta sa susunod na bilihan. Pang 3 buwan lang to, aanihin na. Ha? Ayos.